No, malawak. So, ang tanong ko, Pastor, sabi mo, ang Sabbath was first mentioned in the book of Exodus chapter 16, verse 23. Tanong ko po sa inyo, wala bang Sabbath sa Genesis? Wala po. Yung salitang rest sa Genesis chapter 2, ano yun sa Hebrew? Because the Old Testament was written in the Hebrew language. Ano sa Hebrew yung salitang rest? Ano ba? Tinatanong po kita, sumagot po kayo. Ano ba? You are under cross-examination. Sabaton? No? Ang tanong ko sa iyo, ano yon sa Hebrew? I'm not asking you the Greek, Hebrew. Sabat? Yung rest doon, ano yon sa Hebrew? Sabat? Sabbath? Sure ka? Ay, Sure kayo? Hindi. hindi ko alam mo yung Hebrew word. So hindi niyo po alam. Ang sagot niyo, Sabbath o Sabbath. So, mali ba kayo doon sa binanggit niyo na ang Sabbath was first mentioned in the book of Exodus? Mali kayo doon? Kasi sabi mo, Sabbath ang Hebrew ng rest sa Genesis chapter 2. So mali kayo doon sa minensyon nyo na ang first mention ng Sabbath ay Exodus 16. Mali kayo doon. That was the first time. Sabi mo kasi, ang Hebrew word ng rest doon sa Genesis chapter 2, naka-record po yan, ay Sabbath. Kung Sabbath, so mali kayo doon sa Exodus 16 na sabi mo first mention yon. Oh yes, that was the first time. So mali kayo doon. Hindi. Hindi. So hindi Sabbath yung Hebrew nung rest doon. Kasi kung ang Hebrew doon ay Sabbath, so mali kayo na first mention yon. Ang ginamit na word sa chapter 2 ng Genesis ay he rested. Yes, yung rested doon, ano yun sa Hebrew? Ano yon? Tinatanong kita, you're under cross. Sabbath. So kung Sabbath yun, ibig sabihin, hindi first mention sa Exodus 16, kundi sa Genesis. Walang nabanggit na salitang Sabbath sa Genesis. Kaya nga, sa Hebrew, I am asking you in Hebrew word. So ano yun sa Hebrew? Tinatanong kita, you're under cross, this is my time to cross. Sabihin mo kung alam mo o hindi. Sabbath is a B-A-T? Hindi, kung Sabbath, mali ka doon. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, kung ito ay naging mention na pala sa Hebrew, sumali kayo doon sa Exodus. Hindi nabanggit na Sabbath, ang Sabbath. Kaya nga, I have my Hebrew Bible here. Ang tanong ko sa iyo, kung ito ba, yung rested ba, did God rested on 7th day? Sabi mo, yes, he rested. Ang tanong ko, yung salitang rested, ano yun sa Hebrew? Sabi mo, Sabbath. Kung Sabbath siya sa Hebrew, correct na natin, that is Sabbath. Ibig ba sabihin, mali yung binanggit mo na first mention ng Sabbath sa Exodus 16? Kasi na-mention na pala ito sa original Bible na Sabbath sa Genesis chapter 2. Inaamin mo yun, mali ka doon. 7 minutes and 31 seconds. Mali kayo doon. Pastor. Hindi ko alam. Hindi alam. Next question na lang. Oo. Sabi mo, ang 10 utos yun yung tipan na tinapos na dahil ito ay Old Covenant. Tanong ko sa iyo, ilang tipan ang alam mo sa Bible? Tipan kay Moses, at Hindi, tipan ng Diyos tipan? tipan ng Diyos kay Noe, tipan ng Diyos kay Abraham, tipan ng Diyos sa Israel, yung Old Covenant, tipan ng Diyos sa Israel, the New Covenant. Yung tipan ng Diyos sa kay Moses, ano yon? New Covenant o Old Covenant? Old Covenant. Old Covenant. Yung Old Covenant na yon na binanggit mo na nasa kay Moses, ilang covenant yung nandun? Sa panahon ni Moses, how many covenants mayroon sila? Between God and Israel, isa lang. Isa lang. Kung mabasa ko sa Biblia na maraming covenant, aminin mo, mali naman kayo. Between God and Israel, isa lang. Pag nabasa ko may iba pang mga covenant, liban sa 10 Commandments, aminin mo, mali kayo. Mayroong ibang mga covenant. So, hindi lang isa. Sinabi ko na kanina, may tipan sa Hindi, Diyos I at am kay asking Noe. you, the covenant between God and the Israelites, how many covenants ang binigay ng Diyos? Dalawa, old and new. Old and new. Ano yung old at ano yung new? Okay, yung old, ito ay sinulat sa bato. Yung new, Yung new, isinulat sa puso. yung isinulat sa bato, 10 utos yun o hindi? 10. 10 utos. Nung isinulat na sa puso, anong utos na? Okay. Anong utos na yun? May mga utos sa lumang tipan, sa Old Covenant, na nabanggit sa bagong tipan. I am asking you, sabi mo, yung Old Covenant, yun yung 10 Commandments na isinulat sa bato. Pagdating sa New Covenant, isinulat sa puso. Ano yung utos na isinulat sa puso? Mahalin mo ang iyong kapwa, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay. Yun yung mga utos na nakapaloob doon sa
bagong tipan. So, ibig sabihin, 10 Commandments pa rin yun. Hindi yung Ten Commandments, Kasama sa 10 Commandments. kasama sa Ten Commandments. O, ganun. So, yung pong Old Covenant, may kinalaman pa rin sa New Covenant, right? May mga bagay na, may mga utos sa lumang tipan na inulit sa bagong tipan, Ayan. pero hindi nabanggit ang Sabat. Tanong ko sa iyo, sa New Covenant ba na ipinag-covenant ang Diyos? Kanino ang Diyos nakipag-covenant? Sa Israel. Kasama ka ba doon o hindi? Sa Old Testament, hindi. Sa New Covenant na ang Diyos nakipag-covenant sa Israel, kasama ka hindi? Naisama ko dahil na-trap because of faith. Faith. So you are claiming that you are part of the Israelites. I am right? Physically, na lahi ni Abraham, hindi. Mhm. Pero dahil ako'y sumampalataya sa Panginoon, I was grafted. So kung grafted ka kasama ka sa Israel, yung huwag kang papatay, kasama ka doon na inutusan. Oo. Yung huwag magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan, kasama ka doon. Opo. Yung ipangilin ang Sabat, kasama ka doon. Hindi. So yung 10 Commandments, 9 na lang sa'yo. Iba na ang sa luma at sa bago. Kaya nga, kasi sabi mo, inalagay sa puso. Doon ba yung 10 Commandments sa Old, pagdating sa New, siyam na lang ba? Wala lang Sabat. Ha? Kaya siyam na lang. Alam mo ba na sa Santiago, pag nilabag mo yung isa, nilabag mo lahat? 4 Sagot. minutes. 4 minutes. Alam mo ba, pag nilabag mo yung isa, nilabag mo lahat? O dahil nag-iisa lang ang kautusan. Kaya nga, so pag nilabag mo, aminin mo, nilabag mo lahat. Ang lumang kautusan at bagong kautusan, yung kautusan tungkol sa gawa at tungkol sa pananampalataya magkaiba. I am asking you the 10 Commandments. Sa Santiago Kapitulo 2, pag nilabag mo yung isa, halimbawa, hindi ka nagnakaw pero nangalunya ka, alam mo bang mali yun sa New Testament? Opo. Alam mo, mali yun. So, sumasang-ayon ka na pag nilabag mo ang Sabat, kakasala ka. Hindi kasali ang Sabat sa New Covenant. Nung sabihin ni Kristo ang Sabat ginawa sa tao, kasama ka ron? Hindi. 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 So, hindi ka tao. Tao ako. Nung sabihin ni Kristo, Marcos 2:27, the Sabbath was made for men. Are you man or not? Are you The human being? Sabbath was a sign between God and Israel. I am asking you, Mark 2:27. The Sabbath was made for Israel. Sa I made Israel. a covenant with Israel. Nung sinabi ni Jesus Christ, Mark 2:27, ang Sabat ginawa sa tao, kasama ka doon o hindi? Hindi ako kasama doon. Hindi kasama. Yung Greek word doon sa tao, anthropos. Anthropos ka, hindi. Anthropos. Anthropos. So kasama ka. Hindi ako kasali doon. Bakit Dahil- hindi ka tao? Hindi. Kasi ang covenant is Uh-huh. between God and Israel. Sabi mo, kung ang covenant between God and Israel, yung new covenant sa Israel din, ba't nag-aangking kang Israelita? Because I was grafted. Kung through faith. nung grafted ka, yung bang aral na Sabat, nung grinaft ka, magkaiba ba? Wala nung Sabat sa New Covenant. Yung new covenant ba na tinanggap ng mga Israel, ang Israel ba hindi na nagsasabat? Yung tumanggap ng new covenant. Sabi sa Colossus, I am asking you the new covenant, not in Colossians. Colossus chapter 2 verse 16, Mhm. Huwag na ninyong hayaan kay hatulan sa pamagitan ng kapistahan, Mhm. buwanan at Sabat, because it is a shadow, the substance or the body is Christ. Yung moral na Sabat na nasa 10 utos, shadow ba yon o moral Sabat? 2 minutes. Mayroon bang moral? I am asking you, moral o Mayroon hindi? bang moral sa Bible? You do not ask me, I am asking you. I am answering your question. Do not answer me Walang with a moral, question. walang ceremonial law sa Bible. Pag may nabasa kong ceremonial sa Bible, aminin mo mali ka. Sige nga, Pag may nabasa ko, talaga. aminin mo mali ka doon. Kung may mabasa Kaya nga, sige aminin mo na mali ka at sabihin mong talo ka na. Kung mayroon, aminin mo. You're under cross, Pastor. Sige, sige. Just answer. Moderator. Okay, Pag may nabasa ko, sige. na yung mga Sabat na kasama doon sa Colossians, hindi yon moral You kundi would not moral find laws. the word ceremonial or moral law in the Bible. So you are not studying theology. Am I I'm correct? studying theology. What is ceremonial for you? The law was not classified into Uh-huh. two categories. They did not classify. Yes. So you do not know what is the difference between moral and ceremonial. Sino nagsabing moral at Hindi, ceremonial? tinatanong kita, do not ask me. You The are under Bible cross. doesn't say anything about moral or ceremonial law. So you are not studying theology, right? I am studying theology. That's why, So you do not know the difference between moral law and ceremonial law. kaya nga alam ko, nag-aral ako, kaya nalaman ko na walang moral at ceremonial law sa Bible. The law is law. So That's it. ngayon kung di mo ito magets, doon tayo sa next question. Yung salitang ordinances, anong kaibahan nun sa ordinance at sa law? Parehas lang yun. Ha? Ang So, law sure ka? ay maraming ordinances, maraming commandments,
Yun. Hindi, anong kaibahan? I am asking you the difference between ordinance and the law. The law is composed of many ordinances. Sure ka? Wala bang kaibahan yun? Walang Ha? 20 seconds. ordinances ay parte yun ng law. Ang kabuuan ay law. Okay, last question. Last question. Sabi mo, ang Sabat ay sinabi ng Diyos na magpapabanal sa tao kung mangilin. Anong araw pinangingilin mo na nagpapabanal sa'yo? Sa New Covenant, Okay, time's hindi up. Okay. Di, pasagutin na lang. Okay. Sagutin lang. Sige po. Sa New Covenant, walang tinakdang araw para ipangilin o mangilin. So, ang Okay mga na. Kristiyano ay nagtitipon-tipon araw-araw. Time na po.